Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, hindi pwedeng bumiyahe sa EDSA ang mga may plakang nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9. Tuwing Martes, Huwebes at Sabado naman, bawal ang mga nagtatapos sa 2, 4, 6, 8 at 0. Paglilinaw ng MMDA, sa EDSA lang iiral ang dagdag na coding scheme na ito at mananatili ang kasalukuyang number coding ng private vehicles sa iba pang lansangan. Gayunman, kailangan pa rin daw itong aprubahan ng mga mayor ng Metro Manila. This coming Friday, we're going to have an emergency meeting. At pag may go signal na, posibleng sa 15 ng Nobyembre na ito magsisimula. Pero ngayon pa lang umaalma na ang ilang motorista. Paano pa makapagtrabaho, makapagkita ang tao ng pera kung ganyan nung lagi na lang nakakaabala sa hanap buhay namin? Wala na kaming oras na makakadaan pa doon. Kiit naman ng ilang bus operator, hindi lang daw sa simpleng dami ng sasakyan nag-uugat ang problema ng traffic. Ayusin lang muna yung enforcement para maayos ang daloy ng trapiko. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Kaugnay po ng balitang yan, nasa linya ng telepono si MMDA Chairman Francis Tolentino. Chairman, good morning. Good morning, Igan. Good morning din sa inyong mga listeners at viewers. Okay, yung tsansa na maipatupad muli yung odd even scheme, kung ganito reaksyon ng tao, paano po ba to? Gusto kong i-clarify na ito. Yung proposal na yan is a proposal. Okay. Part of a proposal. Yung sa odd even scheme kasi medyo hindi yung naiulat kahapon ay ito yung mga panukala. At kung hindi po aprobahan ng MMC, hindi po ito ipatutupad. Pero ito pong odd even scheme ito po ay hindi ang versions po nito ay dalawa. Hindi lamang po yung naiulat na 7 to 7. May variation din po ito na to be implemented only during peak hours. Meaning to say, sa umaga, 7:30 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. At kung idagdag siguro tungkol dun sa reaksyon ng tama po lahat yan. Ang ginawa po natin is to generate public interest and debate para mapakinggan po natin at mapulsuhan ang kababayan tungkol dito. So tama po yung ating mga naririnig, may mga negative reactions. Napakaganda po niyan sa aming mga inputs. Pero gusto ko pong idagdag na sa odd even scheme, hindi po pinagbabawal yung mga sasakyan, ang lamang po sa EDSA. Gusto ko pong idagdag, sa buong Metro Manila, meron po tayong 3,861 kilometers of roads na pwede kong gamitin. EDSA po ay 20 kilometers lang. So, sa odd even scheme, doon lamang po sa 22 kilometers in length ang mababawas, ang ipagbabawal sa ganung panahon. So, kung sa invariation B ay yung ganung oras. At kasi masasabi ko naman po, ito naman po hindi novelty sa atin, na implement na po ito dati. Hanggang ngayon po, ito po ay very, very successful sa Bogota, sa Colombia, at sa ating mga malalapit na bansa sa Asia. Nung Beijing Olympics po, ito po ang ipinatupad para maging successful po yung Beijing Olympics na tapos lang. So, ang mga positive effects naman po nito, pabilis po yung daloy ng trapiko at siguro increased productivity yung ating mga kababayan at less carbon emission at less air pollution sa ating lansangan at siguro mag-i-spur din ho ng socio-economic activities. Pero tama po, may mga negative reactions, mababawasan po yung ating paggamit ng mga sasakyan dahil ito po ay para sa private public. Hindi lamang po sa private kasi ang naririnig ko po kahapon na naiulat ay private cars lang daw po. Hindi, kasali po public. Kasi iba, Chairman, sinasabi, kondisyon daw ito ng mga bus operator. So, hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Ang kanila po ito, private and public. Ang kanila lang request, na naman sa mga bus, ito po yung mga miniting ko kahapon. Ang gusto po nila, kung pwede lang coding na lang. Kasi ito, kalahati lang yung operation nila. So, may mga data ho tayo na ang dapat pong nakarehistro lamang at tumatakbo ng mga buses ay 1,600 pero ngayon ay mahigit 3,500 po. So, lampas na rin po sa carrying capacity ng EDSA. So, lahat po ito ay ating pinakikinggan at wala pa hong pinal dito. Okay. Ito ay
pilatisin pa, susuriin pa ng ating mga Metro Manila Mayor at ang final decision po ay manggagaling sa kanila. Okay. Nag-float lang po yung idea para makasali po sa debate ang ating mga kababayan. Okay. Chairman, maraming salamat. Good luck. Maraming salamat din po. MMDA Chairman Francis Tolentino. Salpukan na isang van at isang truck sa Poland, 18 patay. Bahagya namang nasugatan ng driver ng truck. Batay sa inisyal na investigasyon, pinilit daw ng van na mag-overtake sa tatlong naunang sasakyan kahit madulas ang kalsada at makapal ang fog. Dahil dito, hindi raw napansin ng driver ng van ang kasalubong na truck. Inaalam na ng otoridad kung mayroong sira ang mga sasakyan bago naganap ang aksidente. Nagdeklara na rin ng 3 days of mourning sa rehiyon ng Mazovia dahil sa trahedya. 10 taong tagtuyot sa Canberra, Australia, nagtapos na, kaya naman ang mga winemaker doon nagbunyi. Nagsimula na kasi silang dalawin ng ulan nitong managdaang buwan. Kilala ang Canberra bilang isa sa pinakamalaking wine producers sa buong mundo. At kahit pa noong panahon ng tagtuyot, hindi na bago ang kalidad ng kanilang wine. Sa katunayan, patuloy silang nakakakuha ng pagkilala mula sa iba't ibang bansa. Amazing Balita! Mga baboy at bibe sa United Kingdom humataw sa karera. May obstacle course pa para mas exciting ang takbuhan. At matapos ang mga baboy, mga bibe naman ang nagunahan. Aliw na aliw ang mga manonood sa kakaibang karera ng mga hayop at bahagi ito ng Countryside Festival Race Day na ipinagdiwang doon. Christina Aguilera hiwalay na sa kanyang asawa. Mismong ang pop singer ang nagkumpirma ng kanilang split up ng kanyang asawang si Jordan Bratman. Pero hindi niya idinetalye kung kailan pa sila naghiwalay at kung mauuwi ito sa divorce. Bagamat magkaiba na ang landas, mananatili naman daw matatag ang kanilang commitment sa pagpapalaki at pagsuporta sa kanilang 2-year-old son na si Max. November 2005, ikinasal ang dalawa. After Manila and Hong Kong, next stop for Adam Lambert is Malaysia. Bukas po nakatakdang mag-perform ang sikat na glam rocker sa Kuala Lumpur bilang bahagi pa rin niya ng kanyang Glam Nation Concert Tour. Nangako naman ng American Idol runner-up na mas tamed ang kanyang concert sa Malaysia. Ayon kay Adam, hindi raw siya maghuhubad at wala raw siyang hahalikan on stage tulad ng ginawa niya sa mga nakaraang pagtatanghal. Kumpara daw kasi sa ibang bansa sa Asia, mas mahigpit at conservative ang gobyerno roon. Unang Chika will return, don't go away. Ating sa pangirit mamaya, 4 na lalaki sa Ilocos Norte arestado dahil sa iligal na panguhuli ng isda. At pa din napipigil sa pagkalat ng tumapong toxic sludge, patuloy na itinatayo sa Hungary. Narito na po si Susie at si Nelson. Ha!